Plastic pa po ba? Hindi na po. Salamat po. Lapit. Nakita mo na po? Sa TikTok? Bagong po? Oo. Search mo. Love you po. Okay. Tignan mo nga ano. Diba? Sobrang diba? Yung statistic mo, yung parang ayun. Ang salita ng taon na ipepresenta ng grupong ito ay anik-anik. Ang salitang anik-anik ay isang salitang nagmula sa Gay Lingo na ang ibig sabihin ay kung ano-ano. So ano ay anik sa Gay Lingo. Kaya naman ang kung ano-ano ay ang anik-anik. May mga nagsasabing ang unang forma raw nito ay ang pagkolekta ng mga bus tickets, kakaibang hulma ng mga barya o mga salapi, mga resibo sa mga pinagbilhan at marami pang iba. Ngayon, ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga anik-anik ay higit na sa simpleng pagkolekta lamang ng mga bagay-bagay, kundi bagkus mayroong malalim ng dahilan kung bakit tayo nahuhumaling at naaakit sa mga ito. Ang pagsakay sa thread na ito ay nagsimula sa pagkabata na may mga simpleng kasiyahan tulad ng makukulay na trinkets at keychain na kung tawagin pa nga'y mga abubot noon. Gayunman, ang mga panggigipit ng lipunan ay kadalasan nagtutulak sa mga kagalakang ito sa pagtanda na. Kaya naman ngayon, marami ang muling natutuklasan ang kagalakan ng pagkolekta at pagbili ng mga bagay na nakakapagpaalala ng kanilang koneksyon sa nakaraan o ang tinatawag din nilang healing the inner child. Bukod sa nostalgia, ang pagtaas ng maximalism trend ay isa pang dahilan kung bakit patok sa atin ang mga anik-anik. Sa nakaraang taon, sinabi namang minimalism ang isa sa mga pinakapatog na trend sa atin. Na kung saan, kumbaga sa fashion, madalas itong nagpapakita ng monochrome na disenyo lamang. So ngayon, nagbibigay daan naman ang maximalism ng pagkakataong magpalibot sa sarili ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan at isa na rin paraan upang maipahayag ang kanilang personalidad at individualism. Dahil dito, pinapakilala nito ang sentimental maximalism na kombinasyon ng dalawang ito, ng nostalgia at ng maximalism na trend. So, ang anik-anik ay isang perpektong halimbawa ng sentimental maximalism. Ang mga taong nagkokolekta ng anik-anik ay madalas na naghahanap ng mga bagay na may sentimental na halaga tulad ng mga regalo mula sa mga mahal sa buhay, mga souvenir mula sa mga biyaheng pinanggalingan nila, o mga bagay na nagpapaalala lang sa kanilang nakaraan o kabataan. Ang pagkolekta ng mga ito ay isa sa mga paraan upang mapanatili ang mga magagandang alaala at lumikha ng isang personal na espasyo na puno ng kwento na nagdudulot ng kasiyahan at nagpapaalala sa atin kung sino tayo noon at kung sino tayo ngayon. Nabanggit kanina na ang salitang anik-anik ay galing sa salitang ano-ano. At kung isasalin natin to sa salitang English, we run into a problem kasi the word means anything. And so, kung lahat na nakikita natin ay anything, then everything is anik-anik. Pero alam naman natin na hindi lahat ng bagay ay matatawag natin anik-anik. So, ang punto sana ng portion na ito is mabigyan sana ng boundary, ng limitasyon, yung salitang ito. At ma-discuss na rin siguro yung social value, ano ba yung masasabi natin tungkol sa kulturang Pilipino, ano ba yung implikasyon ng pagkakaroon ng mga salitang tulad ng
anik-anik sa mga ideas na pinapahalagahan natin as a culture. So without further ado, tingnan natin yung traditional na definition. No? So makikita sa picture, no, short story. Once a month after attending church, no, attending mass, dadaan kami ng pamilya ko sa Mega Mall. At meron dong tandang-tanda ko to. Meron dong Toy Kingdom at papipiliin nila ako dun kung anong Matchbox na kotse yung gusto kong bilhin. At hindi kamahalan yung mga yan, no? Yung kung tama yung pagkakatanda ko, mahigit kumulang 100 lang sila kada piraso. Binibili ko 1 o 2 kada buwan. At over the years, kumbaga naipon na sila, na marami na akong nakolekta. At masasabi ko na ito yung naging anik-anik ko growing up. Hindi ko alam to at the time, pero ito yung naging anik-anik ko growing up. Ngayon, para sa karamihan, ang traditional na definition ng anik-anik ay tulad ng Matchbox ko. Siguro para sa iba, ito naman yung mga bus ticket na kinokolekta mo tuwing sumasakay ka ng bus. O para naman kunwari sa mama mo, sa lola mo, no? At lola ko meron ganito eh. Yung mga naka-display niya ng mga plato sa what na bang tawag sa aparador para sa mga bisita, no? Siguro included na rin dito yung pagkolekta ng mga magulang ng mga milk teeth ng kanilang mga anak growing up. At siguro yung kasama na rin dito yung mga cassette tape ng grandparents natin. At iba-iba pa. No, iba-iba siya para sa iba't ibang tao. Pero ang punto nito, no, titignan natin yung excerpt na ito na binunot ko lang sa online. These are objects daw, mga bagay na merong emotional value tied to personal memories or relationships. Yun yung punto nito, no? And siguro to supplement that, hindi sila wala silang monetary worth. Pwede silang magkaroon ng monetary worth. Don't get me wrong. Itong mga Matchbox na collectibles ko, ngayon pinamigay ko na sila, no? Pero nung binili ko sila, wala naman silang halaga talaga eh. Or kahit na sabihin natin meron silang halaga, yung pinakahalaga nila para sa akin was me going to Mega Mall at yung sinamahan ako ng magulang kong bumili ng laruan. Yun yung yun yung na-enjoy ko, hindi yung actual na laruan. Pero tingnan naman natin, no, paano nagbago yung definition na ito over the years sa kontemporaryong salin nito. Ngayon, makikita sa picture, ito ay isang laruang Sunny Angel yata to. Kakaibat nito yung other collectible designer toys, no, tulad ng Smisky, Pirono, Sunny Angel, ayan. Tas yung Labubu, makikita natin mamaya yung Labubu, no. Pero ang mga laruang ito ay nakalagay nga dyan, no, trendy. Yan yung salita, trendy. Binibili sila para makasabay ka sa mga trends. At hindi sila, compared dito, no, sa previous na slide, hindi sila nakatali sa personal attachment, sa memories. Hindi sila to share the moment with other people para lang sila makabili, no, para lang sila makasabay for aesthetic value. Humorously, may kita natin dito na sobrang babaw ng kasalukuyang definition kasi kumbaga binibili lang sila para may pang-post ka sa Instagram. Yun na yung pinakahalaga nila para lang mapakita yung status mo, etc. Pero hindi naman sa minamalit natin yung mga nangongolekta ng ganitong labubu. Sinasabi lang natin na lumalayo na ito sa original na, yung salitang anik-anik ay lumalayo na sa original nitong definition where it includes purely sentimental items. Lalo na yung mga hindi rin ito high functioning, wala rin itong gamit, pang display lang talaga sila. So in short, ang traditional na definition
ay merong focus sa sentimentality. Ito namang contemporary definition, masasabi natin, mga bagay na nag-a-appeal sa aestheticism o pagiging aesthetic, kumbaga. Ngayon, ito naman picture na ito, no, nakakatawa kasi yung bahay ng lola ko, kumukha yung ganitong picture. Hindi sila nagtatapon ng gamit. Kaya, kada umakit ako sa bahay nila, parang akong nag-obstacle course. Hindi ko na alam pag may pinapakuha sila, hindi ko alam saan hahanapin kasi ayun nga napakagulo. Pero makikita natin, meron tayong kilalang kamag-anak na nakatira sa ganitong klaseng bahay. Hindi ito siguro tatawagin ng ibang bansa, no, na ito ay may pagka-hoarder. Pero para sa atin, ito ay maximalism. No, nakalagay dyan sa subheading na meron tayong maximalist culture. Tignan natin, direct our attention sa mga magnet sa rep, no, sa refrigerator. Ito yung mga travel magnets o yung mga souvenir na kung tatawagin. Meron kami sa bahay nung umuwi yung AirPods ko galing Singapore pagkatapos niya magtrabaho. Bumili siya ng mga Singaporean na Singapore magnets. Meron kami mga ganun. So, ang punto ko siguro dito sa parting to, we cherish as a culture yung mga bagay that pertains to experiences. We like to keep souvenirs at yun yung that's what sets us apart. No, kasi more than the sentimentality, we Filipinos value yung mga experiences kahit na alone, tulad na ng bus tickets na example earlier, or otherwise kasama yung iba in ng pagpunta sa Singapore at pag-uwi ng mga magnet refs. Pero layo nito, ang layo ng contemporary definition na kung saan itong mga panibagong labubo, itong mga nakita natin sa screen na pinopromote na mismo ng mga celebrity, mga artista, sila ay binibili nila yung mga itong mga anik-anik to keep up with the trend. Ito yung nagiging kumbaga this takes precedence over yung traditional sense ng salitang anik-anik na kung saan effectively, no, ginagawa nito is it takes the definition away from sentimentality, away from storing memories into a culture that celebrates vanity. Yun yung subheading. And siguro may kita natin galing dito. Hindi naman sa minamalit natin o we are shaming yung mga nangongolekta, bumibili ng mga ito. Pero bukod sa chase of aestheticism, chase of vanity, chase of status na dinadala ng ganitong mga laruan, lumalayo na ito sa traditional na definition na kung saan pinapahalagahan natin bilang Pilipino, bilang kultura, yung oneness, yung mga experiences natin kasama yung ibang tao, lalo na yung pamilya natin. At yun na siguro yung masasabi ko para dito. Tungo naman tayo sa parte ni Tristan. Iba-iba ang itinuturing na anik-anik ng bawat tao. Mula sa pinagmulan nitong salita na kung ano-ano, tila tumutukoy ito sa kahit anong bagay na sasagot sa tanong na ano. Ngunit, na-establish na natin kanina kung ano nga ba at paano ginagamit ang salitang anik-anik. Ang anik-anik ay maaring iyong mga kagamitan na nakatambak pa rin sa ating mga bahay kahit na minsan o hindi na natin ito ginagamit. At ito ay nagmumula sa kultura nating mga Pilipino na maging masinop. Ang panghihinayang na itapo ng isang bagay kaya tinatambak pa rin natin ito sa ating mga bahay. Halimbawa, sa pelikulang Pagpag, Siyam na Buhay, sa isang tahanan, mapapansin ang mga karton at mga dyaryo na nakatambak pa rin kahit hindi naman ginagamit sa kasalukuyan. Dahil sa paniniwalang magagamit o kakailanganin pa rin natin ito sa hinaharap. Ang karton ay maaaring mapaglagyan ng ilang mga gamit habang ang lumang dyaryo naman ay maaaring magamit bilang pangsiga sa pag-iihaw. Bukod dito, ito rin ay konektado sa maximalist culture nating mga Pilipino, ang pagpuno sa isang espasyo ng tahanan. Hanggat may space, may paglalagyan.
Ang kulturang ito ay kapansin-pansin sa mga makalumang tahanan na makikita sa ating bansa. Halimbawa, sa Yap San Diego Ancestral House, kapansin-pansin na ang bawat espasyo ay may nakalagay na kung ano-anong bagay o anik-anik. Halos lahat ng espasyo ay may nakalagay, may nakapatong o kaya naman ay may nakadisplay. Nakita rin natin na ang anik-anik ay anik-anik dahil sa mga kakaibang paniniwala o tradisyong mayroon tayo. Halimbawa, ang pagtatabi ng pinutol na pusod ng magkakapatid noong sanggol sa isang jar at pagdidisplay nito sa isang estante dahil sa paniniwalang mapagtitibay nito ang samahan ng magkakapatid. Minsan sa mga pelikula, lalo na sa mga horror movies, makikita rin natin na tila mayroong altar na maraming nakapatong na mga jars, buto o mga larawan dahil sa ilang paniniwala na minsay ituturing nating creepy o kaya naman ay kakaiba. Higit pa rito, ang mga anik-anik din ay tumutukoy sa mga bagay na may sentimental value para sa isang tao. Dito, nagsisilbing time capsule o alaala ng isang tao o pangyayari ang isang anik-anik. Halimbawa, ang pagtatabi ng mga liham na isinulat sa iyo noon ng iyong minamahal o kaya naman ang pagtatabi ng mga seashells bilang alaala ng iyong bakasyon sa Boracay. Mula sa mga ito, nakita natin na subjektibo ang maituturing na anik-anik para sa iba't ibang tao dahil maraming pagpapakahulugan ang nakatali dito. At upang malaman ang kasalukuyang estado ng kahulugan ng anik-anik, nag-interview kami ng ilang tao dito sa UP Diliman at tinanong namin sila kung ano nga ba ang itinuturing nilang anik-anik. Ay, ngayon kasama naman natin si Isaac. Rain from IE. Jean. and napansin namin na meron siyang dalang anik-anik. Miss, can you tell us more about yung anik-anik na meron pa ngayon? So this is a Swanee Angel Hipper in the vegetable series. Snoopy keychain with peanut. Alright, so this one, I have this in a protective case. Pero I've liked cars like my whole life. So if I see something I really like, the toys wise, I buy them. So right now, kakabili ko lang itong 4 na to. So Miss, ano yung pinaka nagustuhan mo sa keychain na meron ka ngayon? Kasi si Snoopy siya and I love Snoopy. And si Peanut because he's yellow and small. So what do you like most about sa anik-anik mo? Kasi I can put it anywhere and I can like see it, ganon. And you can put it on your phone also. Tell us a little bit how you got into collecting yung mga ganyang anik-anik. It's not more of getting into it. Parang like kung may makita ako, binibili ko lang and then nagpa-pile up lang siya. So marami akong tinatago sa bahay na. Yan. This one, see, they look realistic. And then, they're cute. They fit like a theme kahit ako na yung magdikta ng theme na yun. That's why I buy them. Tapos, di ko mapakita, but I have a display din nila sa bahay ko with more and other themes pa. Yan. Alright, that's Isaac. Maraming salamat. Bye-bye! Mula sa mga interviews na ito, nakita natin na tunay nga na iba-iba ang kinokolektang anik-anik ng bawat tao. At sa kasalukuyan, nakita rin natin na ang tinatawag na anik-anik ay dinisplay na rin publicly. Sinasabit sa bag, sa pantalon, sa laptop at maging sa mga suot-suot na damit. Hindi rin natin makakaila na mayroon ng mga blog sa social media na ang content ay ang kanilang mga koleksyon o anik-anik. Ang ganitong bagong pagturing sa mga anik-anik ay mapapansin natin bilang isang paraan upang ipahayag ng isang tao ang kanyang sarili sa iba pang tao. It is a form of one's aesthetic or personal expression. Ito na ay nagiging bahagi ng ating identity. Ang pagkolekta ng bagay na ito at pagpapakita nito sa ibang tao, intentional man o hindi, ay hindi mapipigilan ang ibang tao na makapagbigay ng impression o opinion sa atin. Kung intentional man ang pagdidisplay ng isang anik-anik sa mga tao, ito ay bahagi ng ating pagbuo ng ating image o reputation. Nakita rin natin na kadalasan ay binibili na ang itinuturing na anik-anik. At hindi rin natin maikakaila na medyo expensive na ang mga ito sa ngayon. Ano kaya ang estado ng salitang anik-anik sa aspetong ito?
Kaiba sa mga naunang naratibo ng paggamit ng konsepto ng anik-anik sa bahay at kultural na aspeto, ang popularisasyon nito ngayon ay mas lalong pinaigting ng mga kabataan na nangongolekta nito sa pamamagitan ng pagbili ng mga blind boxes at collectibles. Mula rito, marami sa mga kumpanya, maliit man o malaki, ay sinasamantalang oportunidad ng kulturang ito upang pasiglahin ang komersyo na i-capitalize o gawin itong produkto na maaaring ibenta sa mas mataas na halaga sa kanyang target market. Dahil sa trend na ito, naging malawak ang demand nito na makikita sa mga produktong binibenta sa mga tiyangge at malalaking kumpanya tulad ng Chinese toy company na Pop Mart. Tanyag sa ating kultura, bilang Pilipino ang magbigay ng sentimental value sa mga bagay-bagay bilang remembrance ng isang lugar o kaganapan. Karamihan sa mga kumukonsumo ng anik-anik ay maaaring isama ang mga keychains at magnets na kadalasang binibili sa mga turista bilang isang tanda ng kanilang pagpunta sa isang lugar. Mayroon itong sense of accomplishment bilang fulfillment na nabubuo sa mga Pilipino. Kung kaya't ninanais natin na madagdagan ito sa pagnanasang maulit muli ang masasayang karanasan sa isang lugar o kaganapan. Sa kabilang banda, ang mga souvenirs na ating nakukolekta sa mga destinasyong ating napuntahan ay makikita na rin sa isang tradisyon na nagbibigay tayo ng regalo bilang pasalubong. Tatandang naaalala natin yung mga tao na malalapit sa atin mula sa ating paglalakbay. Mula sa tradisyong ito, masasabi natin na naging bahagi ito ng ating market na may pinanghahawakan ng mas malalim na kahulugan ng simbolismo ang pangongolekta ng anik-anik para sa mga consumers. Sa kasalukuyan, ang popularisasyon ng kontemporaryong kultura sa pangongolekta nito ay nag-udyok ng kamahalan sa pagtaas ng presyo sa pangongolekta ng mga blind boxes at collectibles. Upang mas mapalalim natin kung paano ito nangyayari sa lipunan, ang halimbawa na lamang ngayon ay ang Pop Mart na naglalagay ng mas mataas na barrier para sa mga individual na bumili ng mga collectibles tulad ng mga laruang The Monsters o mas kilalang Labubu, Crybaby series, Demo World at marami pang iba. Bagaman hindi malinaw ang batayan ng halaga ng mga laruang ito at kung ito ba ay magtatagal, ito ay may elastic demand na nagiging refleksyon ng status symbol para sa mga may kayang isustain ang makisama sa uso. Sa kabilang banda, mahalagang pansinin na kahanga-hanga ang business model ng Pop Mart, kung saan highly dependent ito sa mga blind boxes na produkto, kung saan hinihikayat ng kumpanya na patuloy bumalik ang mga mamimili hanggat hindi nila nakukuha ang nais nilang item mula sa koleksyon o series na gusto nila. Dahil dito, nasusustain nito ang customer behavior ng target audience upang patuloy bumili ng kanilang mga produkto kahit na walang kasiguraduhan sa makukuhang particular na model ng laruan. Upang tignan pa natin lalo ang aspeto ng market behavior, masasabi na ang pagiging malabo ng market value nito ay ang mismong selling point kung bakit ito pinapatuloy tinatangkilik ng mga mamimili. Ayon sa China Youth Daily, malaki ang ginagampanan na psychological factor na pagbubukas ng unknown items bilang isang element of surprise and curiosity sa makukuhang item mula sa koleksyon. Nakatuon ito lalo na sa mga kabataan na binibili ito sa disenyo at ng mga laruan bilang kung saan ang anik-anik ay naging bahagi ng panlabas na forma o style. Para naman sa mga Pilipino, nagbunga ito ng mga diskurso sa mga social media platforms na ang halaga ng pagpili ng mga mamahaling laruan ay isang mechanism o pamamaraan sa ilan na sinasabing healing the inner child, kung saan ngayon ay mas may kaya na ang mga nakatatandang henerasyon, lalo na ang working class, upang balikan ang mga nalagpasan nilang wants at kalayaan sa pagbili na ngayon ay sila na ang may mas hawak ng kanilang pera o kumikita na sila na yung may purchasing power upang mag-decide para sa mga gusto nilang bilhin. Para naman lalo pa itong palalimin sa kung paano ito pinauso, mahalagang tingnan natin ang marketing na nagaganap sa media. Tungo naman tayo sa media portrayal at representation ng anik-anik. Kung titingnan naman ang terminong anik-anik sa popular na media gaya ng mga artikulo ng magazine, drama sa pelikula, at social media,
makikita kung papaanong ikinokonekta madalas rito ang likas na pagiging sentimental ng mga Pilipino. Ito ay sapagkat madalas na tumutukoy ang anik-anik sa mga bagay na pinangahawakan ng isang individual nang dahil sa mayroon itong malalim na emosyon o alaalang nakakabit para sa may-ari. Kapansin-pansin rin ang gampanin ng anik-anik sa pagbuo ng kwento tungkol sa identidad at paniniwala ng mga ordinaryong Pilipino. Kaakibat rin kasi ng terminong ito, iyong kadahilanang kaya ganoon na lang pahalagahan ng iilan ay mga bagay na tilay wala naman ng monetaryong halaga ay sapagkat bigay ito o ipinamana ng kanilang mga magulang o kanununuan at walang tatalo sa historikal at sentimental na kahalagahan na taglay nito. Dagdag pa sa nasabing sentimental na pagkakakilanlang kaakibat ng mga anik-anik ay ang kasalukuyan nilang katayuan bilang social identity marker. Ang ibig sabihin nito, ginagamit ang mga nooy ikinokonsiderang mga abubot na walang monetaryong halaga bilang mga bagay na palatandaan kung ang isang individual ay may kakayahang mabili o makakuha ng ganitong mga bagay. O di kaya'y bilang representasyon ng kanilang aesthetic o yung tinatawag na likas na forma o estilo na isinasabuhay ng isang individual. Konektado ito sa realisasyon patungkol sa ebolusyon ng salitang anik-anik, sapagkat ngayon sa kasalukuyan ay nagagamit na ang naturang salita para sa mga bagay na malaki ang monetaryong halaga at may kamahalan. Ito ang siyang dahilan kung bakit sa popular na media nagagamit ito upang ipamalas na ang isang individual ay may kaya o may sapat na pera upang makabili ng mga ganitong bagay. Kung sa kasalukuyang trend naman patungkol sa anik-anik ang aalamin, marami mga bilihin ang mga nagsisiusbong at binabansagang anik-anik. Nariyan pa rin ang mga stickers, keychains, bracelets, hair clips at kung ano-ano pa, nakabilang sa mga unang bumuo sa definisyon ng naturang salita. Ngunit nadagdagan na rin ito ng mga maliliit na figurine, gaya ng Sunny Angels, Smiskies at mga labubu. Pati na rin ang mga photo cards at iba pang mga bagay na konektado naman sa iniidolong sikat na personalidad. Ito ay bagay na maikokonekta sa tinatawag na trickle-down theory, kung saan pinasisikat ng upper 1% ng population ang mga bagay-bagay at siya namang ikinatutuwang gayahin at tangkilikin rin unti-unti ng mga ordinaryong mamamayan. Ngunit sa kabila ng teoryang ito, ay iyong paniniwalang yun namang mga ordinaryong mamamayan ang nagpapasikat ng mga anik-anik na siya namang napupunta sa radar ng mga may impluensya at sa oras na gamitin rin nila ito, ay doon pa lamang nagkakaroon ng traction ang pagsikat at pagtrending ng nasabing anik-anik. Kabilang sa mga pagbabago patungkol sa trend ay ang pamamaraan kung papaano ito iimbak o pangalagaan matapos bilhin. Oo't nariyan pa rin iyong simpleng pagtatabi ng mga ito sa bahay, ngunit meron na ring iilan sa kasalukuyan na pinipili itong ikabit sa kanilang mga bag o mga gadget na kung minsan ay bibilhan pa ng sariling protective acrylic covering. Ngunit ang pinakamatimbang na sigurong representasyon ngayon sa kasalukuyan ng mga anik-anik ay may kinalaman sa pag-usbong at ebolusyon ng mga tinaguriang anik-anik girlies. Ito ay katagang itinatawag sa mga taong kapansin-pansing may malaking koleksyon o di kaya'y mahilig ikabit ang mga pagmamayari nilang anik-anik sa kanilang mga pang-araw-araw na gamit, gaya ng kanilang bag, cellphone, laptop, o maging sa kanilang damit o mismong pangangatawan. Kadalasan na rin kasi ito ay nagiging paraan ng marketing para sa mga bagay na ito sapagkat bukod sa ugali nilang ipamalas ang kanilang mga pagmamayaring anik-anik sa pang-araw-araw nilang suot, ay malimit rin nilang i-post o ipakita ang mga ito sa kanilang mga social media accounts na may partikular na numero ng mga followers na siyang naku-curious at may hikayat na bumili rin ng mga naturang anik-anik. Suma total, masasabi man na nagbago ang kahulugan ng anik-anik base sa portrayal at popular media na representasyon nito, nariyan pa rin ang katangian ng mga anik-anik na maging simbolo ng self-expression ng isang individual. Dagdag pa rito ang katotohanang kahit pa isinasama na rin sa kasalukuyan ng mga collectibles na relatibong may kamahalan sa terminong anik-anik, hindi mawawala iyong aspeto nito bilang pinagmumulan ng kasiyahan ng mga pinipiling tangkilikin ng mga ito, kahit kaano pa man yan kamura o kamahal.